Ano yung problema nito? Ano, pigil, tumakbo. Pigil tumakbo? Pigil. Magandang araw mga boss, ayan yung resulta after mapagawa ni customer itong preno niya. Eh, pinarepace ko yan eh. Ito? Oo, lahat. Motor disc. Ang tigas ng handbrake nito. O, di ba? Oo. Ah, oo. Oh, hindi. Alas, oh, ayan oh. Doon Dapat yun yan kahit hindi mo siya pindutin, hihilahin mo lang ito wala. eh. Wala oh. Tigas oh. Pipersay mo talaga siya para ano. Oh. Baka pigtag pa yung ano Hmm? di ba? Kable. Sobra namang ano yan. Oh, release nga natin. Punta ako sa likurang preno mga boss para ma-check ko yan at magkaroon kayo ng idea. Check natin yung gulong ano. Possible dito sobra ito sa pag-adjust ng preno. Kaya pigil ang hatak nitong sasakyan ni customer. Tigas oh. Tigas, di mapihit. Yun. Kapit na kapit yung preno, sir. Kaya yung takbo ano eh. Ha? Kaya yung takbo ano eh. Kapit na kapit. Yeah. Oh. Kawawa. Kaya yan, Wala. hiniwaan ko yan, mainit talaga dito. Mainit. Oo, sabi ko. Ay, ganun talaga mangyari. Mainit. Hindi na-adjust niya. Oh. Hindi siya marunong. Doon niya sabi ko, pre, doon ba talaga na-adjust yan? Oo, dyan talaga, sir. O, di okay lang. Dahil nakita ko sa menu, YouTube ganun eh, doon eh. Pero, hindi niya man lang tinesting eh. Ah, ganun. Ako nag-ano eh. Ano, sir? Sabi ko, mabigat ano to ha? Mababa pa. Yung sinasabi ni customer na mababa, pag hinila niya kasi yung handbrake niya, dalawang tunog lang kaya mababa. Naayon naman daw dun sa gumawa, tama lang daw yung ganun. Eto na nga nangyari. Nanikit na yung preno niya, kaya pigil na rin yung takbo. Sabi nga sa akin ni customer, yung brake shoe nito, bago din. Kaya pag ganyan mga boss, hindi ko ginagamitan niya ng dalawang tornilyo para mabunot ko itong brake drum. Hindi pwede yun mga boss. Dapat ang gagawin nyo dyan, alalayan nyo sa pagtanggal ng brake drum. Kasi pag pinersa kong tanggalin yan, pwedeng masira yung brake shoe. Makalawit yung pinakalining niya matanggal. Kaya pag ganyan, dinadahan-dahan ko yan para unti-unting lumalabas itong brake drum. Pangalawa mga boss, kung mapapansin nyo yung daliri ko, yung paghawak ko dito sa brake drum, alalay lang kasi mainit. Pwede rin mga boss, tsagain nyo, pihitin nyo dito sa backplate yung adjuster nya, ibaba nyo. Luluwag din yan. Kaya lang mga boss, mas gusto ko yung ganitong diskarte. Titigil lang po sana, yung mabagal na bagal na. Oo. Sabi ko, pambira. Ah, kung saan siya tumitigil? Oo, yung pag mahinang-mahina talaga na ha. Oo. Sabi ko, talagang kumakapit to. Narinig yung mga boss, ayon kay customer, kusa na rin daw tumitigil itong sasakyan niya kapag bumagal na yung takbo. Kaya nga lagi kong paalala sa inyo mga boss, pag nag-DIY kayo at nag-adjust kayo ng preno, importante na itong drum brake, naiikot nyo siya ng maluwag. Kasi pag mahigpit ang pagkaka-adjust nyo, pag yumahin na kayo, mag-iinit talaga itong preno, maninikit na yan. Ang masakit doon mga boss, kung kailan nasa biyahe ka na, doon palang mangyayari yon. Ito na mga boss, nabunot ko na itong brake drum ni customer. Bago na yun yan. Oo, kasama lahat. Nilagyan lahat yan eh. Ito mo? Ano ba yan? Tulas, nilagyan ng grasa? Eh, siya sabi siya nilagyan ng nung nag-change yun ito, isang mekaniko pinag-change yun ko. Nilagyan niya, no? Para daw madaling muhugot. Sabi ko, Oh, nakakapanood kasi sa mga magagaling na mekaniko eh. Dapat lagyan mo ng grasa. Ayan, yun ang napapala nung naniniwala sa kanila. yan, di ba? Oh, Kawawa. Bago-bago. Pumasok na yung grasa dito sa loob ng brake drum. Nakita nyo mga boss, itinulak ko itong brake shoe kabilaan pero itong wheel cylinder hindi naman siya stack up. Ibig kong sabihin yung piston dito sa loob ng wheel cylinder, okay naman, wala problema. Kung makikita nyo mga boss, gumamit ako dyan ng flat screw dahil nga sa ibabalik ko yung pagkaka-adjust na sobra dito sa brake adjuster nya. Kaya kung makikita nyo mga boss, pinipihit ko itong brake adjuster nya counterclockwise para pag ibinalik ko na itong brake drum nya, hindi na siya ganong kasikip. Ilayo ko muna itong camera mga boss. Ilan ba gumawa nito? Ha? Ilan? Yung chick mechanic ng Shell. Dahil nga sa medyo tumigas na yung ibabaw ng lining nito mga boss, itong brake shoe nya, ibig kong sabihin, liliyahin ko yan para yung tumigas dito sa ibabaw ng lining nya matanggal. Pati itong mga boss, brake drum nya, kailangan liyahin nyo rin yan. May isa pang problema dito si customer. Itong brake drum nya, mabilis daw mag-init. Ang napansin ko dito, yung pagkaka-repace nya, sumubra. Manipis na masyado itong brake drum nya oh. Kaya kahit na hindi sobra yung pagkaka-adjust dito mga boss, mag-iinit talaga itong brake drum. Dahil nga sa sobra-sobra na yung pagkaka-repace dito sa brake drum ni customer. Ewan ko ba kung sinong machine shop ang gumawa nito. Alam niyo yung pagre-repace, may hangganan yan, hindi yung purkit maigasgas yung brake drum, repace ka lang ng repace.
Kaya nga sabi ko kay customer, ang pinaka-the best nito, palitan na itong brake drum. Dahil sa nakita ko dito mga boss, sumobra na sa pagkaka-replace itong brake drum niya. Kaya ang nangyayari, kapag nakailang preno ang sunod-sunod, mabilis mag-init itong brake drum. Balik na ako sa trabaho mga boss. After ko ma-sprayan ng brake cleaner yung brake shoe, dito naman ako sa brake drum. Ganon din mga boss, after ko rin yan ma-sprayan ng brake cleaner, pinunasan ko na ng basahan itong brake drum para matanggal yung nagmarka na brake cleaner. At dahil sa okay na, ibalik ko na ngayon sa dati niyang position itong brake drum. Dahil sa na-adjust ko na yan mga boss, dapat pag nailagay ko itong brake drum, napipihit ko na ganyan yan, maluwag siya dapat na naigagalaw mo o naiikot mo. At dahil sa okay na ako dito mga boss, pwede ko na ngayon ilagay itong gulong. Siguraduhin nyo naman mga boss, pag nilagay nyo itong mga nut dito sa gulong, maayos yung pagkakahigpit nyo yan. Baka naman dyan pa kayo magkaroon ng problema. After nyo mahigpitan itong mga nut dito sa gulong, ikutin nyo yan. Kung mapapansin nyo ganyan dapat pre-wheel siya. Para sa akin kasi mga boss, napaka-importante after nyo mag-DIY ng sasakyan nyo or ang ibig kong sabihin after nyo magawa yung sasakyan nyo, dapat i-double check nyo pa rin. Gaya nito mga boss, ipinagawa ni customer, hindi daw di-double check yung sasakyan niya after gawin. Kaya yan ang nangyari. Tanggalin ko na nga yung mga nut dito sa gulong para ma-check ko rin yan kung sobra-sobra din yung pagkaka-adjust dito sa preno ni customer. Ito na mga boss, dahil sa wala na yung nut, tanggalin ko na itong gulong. Tapos, i-position ko muna itong camera, tsaka ako gagamit ng malaking flat screw. Iikutin ko itong brake drum. Ayun mga boss daw, nakita nyo, hindi rin maikot itong brake drum. Ibig sabihin, sobra din sa pagkaka-adjust nitong preno ni customer dito sa kabilang side. Kaya gamit itong ball hammer, paluin ko itong drum brake niya. Tapos, yung gilid dito sa drum brake niya mga boss, dahan-dahanin ko yung palupaluin at pag medyo lumuwag na, tsaka ko ngayon hihilahin na itong brake drum niya gamit na itong kamay ko. Ayan mga boss, kung makita nyo, natanggal ko na itong brake drum. Ilapit ko itong camera mga boss para makita nyo na kahit na bago pa itong brake shoe niya, ang laki na nung adjustment. Yun nga mga boss, yung isa sa dahilan, manipis na masyado itong brake drum ni customer. Tapos, kapit pa itong preno niya, mabilis talagang maninikit ang preno pag ganyan. At ang kasunod nun, mag-iinit siyempre itong brake drum niya. Kita nyo naman siguro itong brake adjuster niya. Patunay talaga yan na sobra yung pagkaka-adjust dito sa preno. Kaya after ko paluwagan yung pagkaka-adjust dito sa preno ni customer, gagamit ulit ako dyan ng sandpaper. Lilihahin ko itong lining ng brake shoe para matanggal yung tumigas dyan. Ilapit ko itong camera mga boss para makita nyo na yung ibabaw nitong lining nag-dark na siya dahil nga sa perming nakadikit yung brake shoe dito sa brake drum. Kaya ang gagawin ko dyan, lilihahin ko yan para bumalik sa dati niyang kulay. Maglalike yan mga boss pag natanggal mo yung tumigas dito sa ibabaw ng lining ng brake shoe mo. Kadalasan kasi mga boss, pag hindi mo natanggal yan at nagpreno ka, dyan nagsisimula yung ingay or yung sipol niya. Kaya sinatsaga akong tanggalin yan. Pag okay na, dito naman ako sa brake drum. Napansin nyo itong brake drum mga boss, di ba? Sa nakita ko talaga dito sumobra yung pagkaka-repace. Alam nyo mga boss, ba't ko nasabi yan? Nag-road test kami ni customer after ko gawin itong sasakyan. Mainit itong brake drum niya. Hindi na siya naninikit at hindi na rin pigil yung takbo niya. Pero yan yung patunay na manipis na itong brake drum. Kaya ang nangyayari, mabilis siyang nagiinit. Isprayan ko na ng brake cleaner itong brake shoe mga boss para kung meron man kumapit na langis dyan o kaya meron marumi ay mawas out itong brake cleaner. Tapos isunod ko naman sa gagamitan ng brake cleaner itong brake drum. Ayan mga boss, kung makita nyo, inisprayan ko na rin yan. Tapos gamit ulit ako ng basahan para yung marka nitong brake cleaner matanggal. At dahil sa na-adjust ko na itong preno mga boss, naluwagan ko na yan, pwede ko na ngayon ibalik itong brake drum niya. Ganun pa rin mga boss, pag nagluwag kayo ng preno, dapat balanse pa rin. Start mo nga. Okay, tapak preno. Pina-start ko ito sa sasakyan ni customer, tapos pinaapakan ko yung preno para malaman ko kung malaki yung pinagbago ng brake pedal niya pag diniin. At dahil sa normal naman yung brake pedal niya, hindi naman lumalim ng husto, ilagay ko muna itong gulong mga boss. Tapos yung paulit-ulit na sinasabi ko sa inyo, yung nut nitong gulong, dapat maayos yung pagkakahigpit nyo yan para sa bandang huli, hindi kayo magkaroon ng problema. Pag okay na, ikutin nyo itong gulong para sigurado kayo na hindi na siya kapit. Sa akin okay naman yung ikot, kaya pinacheck ko kay customer. Para sa susunod, alam niya na dapat ganyan ka normal yung pihit ng gulong after magawa itong preno. O sige, start! O, first gear! Primera! Segunda!
Yeah, pinapakinggan ko yung ingay eh. Yung backplate. Hop! Huwag naman masyadong sobra sa bilis. Yung pinapakinggan ko lang yung backplate kung sumasayad. Tercera. Okay, walang sayad. Baka na, tingahan na siguro. Ha? Okay na. Patay na makina. O, dyan naman ako naman. Papasok ako dito sa loob ng sasakyan ni customer para ma-check ko naman dyan yung handbrake niya. Kanina kasi mga boss, halos hindi ko mahila itong handbrake, pero ngayon okay na siya. Okay na. Oo. 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 Ayan o. Oo. Diba? Oo. O, ikaw naman tumesting para maganda yung sigurado. Naka-handbrake? Oo, naka-handbrake. O, ikaw naman mag-release kung okay na sa'yo yung ganyan ka ano. Ako, taas. Oo. Tama. Tatas baba pa nga yun eh. Oh? Diba? Oh. 1 pa lang yun. 2, Oo. 3, Oo. Isa pa. 4. Okay na yan. Mga 5, pwede pa yun. Wala na, 4 na, sagad na. Oh. Okay na. Diba? Kaya hindi mahila eh. Sir. At dahil sa okay na ito mga boss, at para sigurado, mag-road test na kami ni customer para malaman namin kung pigil pa yung hatak nitong sasakyan niya. Alam niyo mga boss, naging ugali ko na yan eh, na after ko magawa yung sasakyan, lalo na't may problema, ang gusto ko ma-road test. Para natin yung hatak kung okay na ba yung hatak mo ngayon. Punta. Ikaw, gusto mo, pasyal mo. Pag ganyan yun. Yan o. Ano? Yan. 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 Tumitigil lang po sa yan eh. Oh. Ganon. Yan o, yan. Hindi na o. Umatas pa nga eh. Oh. Bitaw mo yan, sir. Sige. Pag ganyan. Yan, mahina yan. Doon natin susubukan yan, sir, sa testingan natin. Sige, labas muna tayo. Tsaka yung hatak, pag inapakan mo yung gas, kita mo, papalo agad. Kaliwa. O, yan, yung hatak mo. Tapak preno. Ano? Smooth? Tama lang yung taas na. Tama na? Oo. O ngayon, testing mo na ngayon yung sinasabi mo na pag nagpreno ka, Yung pa preno na yung pagkit na ano. hindi, tsaka maramdaman mo naman sa pag tapak mo ng gas, kita mo. Ayud, ano kagad siya eh. Yung, Sibat agad eh. oo, sibat agad eh. Sabi na nga ba eh, yung adjust na ron eh, isa yun eh. Dati pag ganyan, no, titigil ng kusa na yan. Ngayon hindi oh. Oo. Dati tumitigil pag ganyan. O yan, maabante pa. Dati malagutok pa, tigil ng kusa. Oo, lumalagotok pa dati. Di ba kapit na kapit nga kanina? Oo nga. Kaya pala kayo tumatakbo ko. Ganun. Kaya akala ko, Galing ka ng Cavite? oo, di sa may Villar City, sabi ko. Villar City? Sabi ko, puti ba't ganun, may bukas na pinto. Baba ako, nilapat ko. Ganun pa rin, sabi ko, puti ba't ganito to? Buti pala. Yung pala eh, dumikit na oh. Nakadikit na yung preno mo. Lakas mo sa gas noon, ano? Oo, 500 ko nga eh. Dati isang balik ano, pag-alagala pa ako sa Cavite. Ngayon eh, bumaba na rito. Pansin mo sa mga pababae, no? Hindi siya uusod eh. Tsaka naramdaman ko na magaan na yung pagtapak. Ayun, ang gaan ng tapak mo ng gas, oh. Sibat agad eh. Oo, diba? Oo, ayan oh. Ramdam Hindi ko. dahil pag dati pag ano, magano eh oh. Oo. Kumakadyot pag dito mo ng senador para bang, di ba? Parang pipigil siya, Oo, ganun. pipigil. Oo. Kasi nga, kapit na kapit yung preno. Oh, ito may RPM ano agad oh. Angat Dos ka agad. oh. Dito natin ngayon titestingin niya kung talagang hindi na siya nanginikit. Ipasok mo dyan, pakaliwa mo dyan, ipasok mo dyan. Yan, Oh? yan, pasok mo dyan, kaliwa mo. Dyan ako nagtetest eh, para malaman ko talagang okay yung preno. Kasi ano yan eh, may pababa ng kaunti yan eh. Ayan, up, preno. Preno mo. Yan, bitaw mo yung preno mo. Huwag mo isang brake, mo sa at kung ano siya, dapat gagalaw yan. Bitaw mo yung clutch, sir. Bitaw mo yung clutch. Bitaw mo lahat. Yan. Atas yan. Hindi pwede. Dito ko nagtetest eh. Angat mo ulit. Angat mo ulit, sir. Hop. Preno. Bitaw. Yung normal na siya. Yan. Tama. Abante mo siya ulit. Abante. Hop.
O, aatras yan. Ibig sabihin niya, pag umatras siya, hindi yan naninikit. O, ayan o. O, ayan o. Ayan. Ganyan na ano. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat ulit.